Pura Luca Vega nyo walang pake sa mga kaso at sa mga persona non grata na nakukuha niya. Wala siyang pake sa inyo. Dagdagan nyo pa raw. Yan ang sabi ni Pura Luca Vega. O yan ang topic natin for today mga kutsero. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo po muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Gawa kayo ng account at ilagay nyo inyong bank account details at pwede kayo magpadala sa GCash, Cashpay Cup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. So ayan po mga kutsero, gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright, here we go. Here we go! Lolo. Okay, eto na. Ano nangyari? Eto na, pag-usapan natin yung ganap. Naglabas ng bagong balita tungkol kay Pura Luca Vega. Kung naalala nyo pa si Pura Luca Vega, siya yung yung Becky na nagrakrakan sa ama namin. Yung ama namin Becky. Drag queen daw, drag queen. Tapos tawag dito. Siyempre nagalit sa kanya yung mga devout. Yung mga devout na na mga deboto ng Katolisismo at Kristyanismo. Dahil nga pambabastos yan sa tawag dito sa ating sinasamba na si Jesucristo. So, nagsalita siya kanina. Ang tagal niya na nahimik, di ba? Tagal niya na nahimik. Pero nagsalita na siya ngayon sa isang event. Nagsalita siya. Anong sinabi niya? Eto, paita ko sa inyo. Pura Luca Vega, hindi nagpasindak sa sunod-sunod na pagpataw sa kanya ng persona non grata. Dagdagan nyo pa, pakialam ko. Yan ang sinabi niya. By the way, punta muna natin kung ilang lugar na ba yung persona non grata sa kanya. Ayan, tignan natin. Ito na yung listahan. Updated to, guys. Updated. August 23, 2020. Kasi alam nyo mga kutsero, parang halos araw-araw may bagong nagpe-persona non grata sa kanya. Kulang na lang buong Pilipinas. Ito sabi. Former Drag Den Philippines contestant Pura Luca Vega has been subjected to scrutiny after their performance of Ama Namin in a local bar. Performance na ngayon, hindi na worship. Nung una kang nasita, sinasabi mo, this is how I worship. Ngayon, hindi mo na tinatanggi yung performance. Anyway, ito na. So, Pura has been declared as a persona non grata in several provinces, cities, and towns, calling the performance blasphemous and a disrespect to the religion. Yun ang nangyari. So, sino-sino na ba yan? Jensan, Florida Blanca, Pampanga, Laguna, Manila, syempre, nandyan yung Nazareno. Bukidnon, Toboso, Negros Occidental, Nueva Ecija, Cebu City, pati Cebu. Diba? Cagayan de Oro, Occidental Mindoro, Dinagat Islands, Lucena, Mandaue, Bohol, Marikina City. Dami niyan, men. Ang problema, kayong yung tipong kahit sikat ka, pero pag nandun ka, hindi ka papapasukin. Ibig sabihin, pag may event, syempre, papapasukin naman yan, malamang sa malamang. Pero pag may event, syempre, baka mahirapan kumuha ng permit. Tsaka yung mga yan, syempre, malapit na yung eleksyon sa 2025. Baka, mahirapan siyang kumuha ng racket. Anyway, so medyo marami na, 15 na to, guys. Pero ano sabi ni Pura Luca Vega? Wala akong pake! Pakialam doon niya. Yan. Ano nangyari dito? Anong kwento? Sa halip na magpakumbaba at mag-issue ng public apology, mas tumapang pa ang drag queen na si Pura Luca Vega sa pagsagot sa mga tumuligsa sa kanya. Wow. Atapang atao, no? Hindi nagpasindak si Pura Luca sa sunod-sunod na pagdedeklara ng persona non grata laban sa kanya ng iba't ibang lugar sa Pilipinas
dahil sa umano'y pambabastos niya sa imahe ng Panginoong Hesukristo pati na sa kantang Ama Namin. Di raw siya nahihiya. Wala raw siyang pake. Upang ibandera ang kanyang nararamdaman sa pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya sa panggagaya kay Jesus Christ sa isang performance niya na nag-viral na sa social media, inulit pa niya ang naturang production number sa isang venue na matatagpuan umano sa Makati City. So, inulit pa raw. So may 2 counts ka na. Sa kumalat na video na in-upload ng isang netizen sa dating Twitter last Sunday, makikita ang dating Drag Den Philippines Season 1 contestant na humahataw sa lip-sync sa kanta ni Taylor Swift na Look What You Made Me Do. Okay, anyway. So, inulit daw niya yung kanyang ginawa. So, meron na siyang 2 counts. 2 counts sa kanyang kaso. Good luck! Mga kutsero, baka nakakalimutan ni Pura Luca Vega na meron siyang ongoing na kaso. May naka-file laban sa kanya. Ulitin mo pa! Go! Ulitin mo pa! Gaya pang 3, 4, 5, 6 counts. Anyway. Ito, nag-speech pa siya doon sa event. Dito natin maririnig yung kanyang saloobin sa mga nagpersona non grata daw sa kanya. Ito na game. Ang alam masasabi ko, simplihan lang natin Okay, lahat tayo makasalan. Hindi tayo perfecto. Ganun pa man, do unto others what you want others to do unto you. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Golden rule lang po yun. Ayun, so para sa mga ibang lugar na gusto pang mag-persona dyan, dagdagan nyo pa! Pakialam po, separation ng church at ng state. Ayun lang po, thank you po. Ano sasabihin niya? Ano pinagsasabi niya? Hindi ko naiintindihan. Ano daw? Ulitin nga natin. Hindi ko naiintindihan. Promise. Wait. Ibe-break natin para... Ano daw? Ang alam masasabi ko, simplihan lang natin Okay, lahat tayo makasalan. Okay. Lahat daw tayo makasalanan. Hindi tayo perfecto. Hindi perfect. Ganun pa man, do unto others what you want others to do unto you. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Okay, so lahat daw tayo makasalanan, lahat daw tayo hindi perpekto. Ganun pa man, do unto others what you want others to do unto you, and do not do unto others what you do not want others to do unto you. Anong connect? Hindi ko gets. Wait, sinimplihan niya ngayon partida. Hindi ko na gets. Ano ba kasi yung pinupunto niya? Na wag siya i-judge? Yun ba yung ibig niyang sabihin? Na hindi wag siya i-judge doon sa ginawa niyang performance art? Yung baka yun. Kasi yun yung paulit-ulit niyang sinasabi. Baka yun. Wag siyang i-judge. Kasi do not do unto others nga daw. What you don't want others to do unto you. Baka yun. Wala naman nag-judge sa'yo. Pura Luca Begay. Wala nag-judge sa'yo. Maraming na-offend sa'yo. Yun ang totoo. Maraming na-offend sa'yo. The Catholic and the Christian communities were offended by what you did. Yun po. Yun po yun. So, sige, let's follow your logic.
Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Wag gawin sa ibang tao yung ayaw mong gawin sa'yo. Okay. By the way, wala po sa Bible nun. That's not a biblical concept. That's not a biblical idea. Pero sige, nang bastos ka ng isang tao na sinasamba ng maraming deboto. Ulitin ko do not do unto others nang bastos ka ng isang tao na sinasamba ng napakaraming deboto. Dapat hindi mo ginawa yon, di ba? Kasi do not do unto others nga what you don't want others to do unto you. So pag binabastos ka ngayon, hindi ba yan ay yung natural na consequence ng pambabastos na ginawa mo? Pura loka bega. Do not do unto others ka mo Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Huwag gagawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Nang bastos ka ng isang tao na sinasamba ng maraming Pilipino. Kaya kung binabastos ka ngayon, don't you think it's but just the result or the consequence of the pambabastos that you started? Anyway, at least naintindihan natin yung parte na yun. Tuloy natin. Golden rule lang po yun. Okay. Ayun, so para sa mga ibang lugar na gusto pang mag-persona dyan, dagdagan nyo pa! Pakialam po, separation ng church at ng state. Yan lang po, thank you po. Hindi ko na-gets yung sinabi niya separation of church and state. Bakit simbahan na ba siya? Simbahan ba siya? Yung bang ginawa niya is religious, it's a practice of religious expression? No, it's not. Maski siya sinasabi niya, it's art, it's performance art, it's not worship. So anong pinagsasabi niya separation of church and state? Di ko naiintindihan. Mga kutsero, ang separation of church and state, ito lang po yan. Simpleng-simple lang po yan. Ang estado ay walang pwedeng ipasa na batas ang estado na pipigil sa religious practice ng mga Pilipino. So kung ang inyong ginagawa ay nakapaloob sa isang legal na religious practice, as long as it does not violate any other laws, like, syempre, pag human sacrifice, hindi na pwede yun, di ba? Hindi na pwede yun. Pero as long as it doesn't violate any other laws, separation of church and state will apply. So kapag, let's say, ikaw ay let's say nag-alay ka, halimbawa lang, God forbid may mangyaring ganito. Halimbawa, nag-alay ka ng aso. Sinunog mo, pinatay mo, sinunog mo, at sinabi mong yon ay worship. Hindi pasok sa sa freedom of religious expression yun. Hindi pasok yun. Bakit? Kasi nag-violate ka ng batas. Yun. Hindi pwede yun. As long as your religious practice doesn't violate the other laws of the Philippines, pwede ka mag-express ng iyong freedom of religious expression or freedom of religion. Doon lang papasok ang church and state, separation of church and state. Doon lang po yun. So, hindi ko naiintindihan yung sinabi ni Pura Luca Vega. Kasi kung sasabihin niya na separation of church and state lang yan, ano yung gusto niyang palabasin? It's one of two things. Either yung kanyang
drag art ay isa palang form of worship or religious expression, or number 2, nagtayo siya ng sarili niyang simbahan. At kasama yun sa parte ng kanyang worship, yung kanyang drag art. Pero sinabi niya na drag art yun, so it's not worship. Hindi naman siya nagtayo ng simbahan. So paano papasok yung separation of church and state? Mukhang hindi niya, feeling ko nasabi lang niya to sa in the heat of the moment. Baka mukhang hindi niya naiintindihan yung sinabi niya. Anyway, tuloy natin. Thank you po. Ayun, natapos na pala yun dun. Okay. At least natapos na dun. So mga kutsero, wala raw siyang pakialam, di ba? Sabi niya. Wala akong pakialam. Pakialam ko sa inyo, sabi niya. Sa mga naghabla, pakialam ko sa inyo. Sa mga nagpersona non grata, pakialam ko sa inyo. Yun. Mga kutsero, huwag niyo pong kalimutan, 2 po ang naghabla sa kanya. Ito po, meron po isang grupo, yung Philippine, saan na yun? PJM. Philippines for Jesus Movement. Ayan, PGM. Nag-file sila ng kaso laban kay Pura Luca Vega. So that's one. Tapos yung mga Nazareno, yung mga deboto ng Black Nazarene, nag-file din sila ng kaso. So 2 po yung kanyang kaso ha. Wala raw siyang pakialam. Okay, sige. Kung wala kang pakialam, bakit may ganito ka? Papakita ako sa inyo kung ano to ha. Pinost ho ito ng siguro kaibigan niya to. Yeah, officially Loka-Loka. Sa Pura Luca Vega. Ayan, parang yan yung drug art na sinasabi niya. Ano sinabi niya dito? Ang ganda ko lang dito, bakit ba? Question mark. Check my story for my air funding link. Dahil this Barbie is going to court. Really? Noong una, hindi ako naniwala mga kutsero dito. Na nagpa-GoFundMe siya or nagpa-air fund siya ng ipambabayad niya sa abogado. Hindi ako naniwala nung una. So, hinanap natin. Apparently, totoo pala. Ito siya Pura Luca Vega Support Fund. Oh. Yun. May subpoena na siya for September. Sabi niya, Luca has already scheduled shows that were canceled when the news of their video in Jesus Drag went viral. Drag shows are one of their main sources of income. Yun. Mawawalan na ron daw siya ng kita, sabi dito. Wait nga, lakihan niya natin. Yan. Tapos, ayun, may subpoena na siya. With Luca now being subpoenaed this September, it will largely affect their day job and drag shows, leading them to earn less than he usually does. This September, he needs to attend 5 court dates. With your help, they will be able to provide for their family. Sinong they? Sino yung they? They will be able to provide for their family while presenting in court. Lawyers' fees and the rest of the collected support will be used for their transportation and other necessities during the trial. Any donation will be greatly appreciated. The funds will go straight to Luca and their family. Okay. So, apparently, ito pong si Luca ay meron ng mga hearing starting September. Tapos, wala siyang pera pang abogado. So, ang ginawa niya, nagpa-fund siya. Nagpapondo. Pura Luca Vega Support Fund. Pero iba yata ito yung nag-start. Ayan, kung sino man, Dulcinea Zulueta, kung sino man siya. Ayan. Ayan, tama. Siya nga yung gumawa. I'm Dulcinea and I created this crowdfunding for my friend Pura Luca Vega. Okay. So, wala kang pakialam
Pura Luca Vega. Sabi mo, wala kang pakialam eh. Pero humihingi ka ng pera pang abogado. Of course, sinabi dito dahil na-cancel daw yung mga shows, wala raw siyang pera para ipang suporta daw sa kanyang pamilya. Sino kaya yung they? They will be able to provide for their family while presenting in court. Okay. Alam mo, kung wala talagang pakialam, 'di ba? Handa naman iurong yung mga kaso eh. Mag-sorry ka lang. Sinabi yan ng mga naghabla sa'yo. Handa silang iurong yung mga kaso. Pura Luca Vega. Mag-sorry ka lang. Gagawa-gawa kayo ng kalokohan. Tapos, pag kinasuhan kayo, yung ipambabayad nyo sa abogado, kukunin nyo sa ibang tao rin. Pangklase. Pangklase. May PAW naman tayo eh. Pura Luca Vega. Hindi ka na lang pumunta sa PAW. Asikasuhin ka naman dun eh. Yun nga lang, papatunayan mo dapat indigent ka para sa PAW. Ganun lang yun. May nagbigay oh. Magkano gustong makuha? Magkano gustong pang GoFundMe niya? Crowdfunding niya, 28,000. Laki-laki rin. Malaki-laki rin. 28,000. Alam mo, Pura Luca Vega, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Gagawa-gawa ka ng kalokohan. Tapos, kukunin mo sa ibang tao yung ipang susuporta mo pambabayad mo sa abogado. When binigyan ka naman ng pagkakataon nitong mga naghabla sa'yo, itong si PJM at saka itong mga Nazareno, na mag-sorry ka lang, i-atras nila yung kaso mo. Mag-sorry ka lang. Tapos sasabihin mo sa kanila, sasabihin mo sa mga taong yan, dagdagan nyo pa, pakialam ko. Sa mga nagpersona, dagdagan nyo pa, pakialam ko. May kaso ka na, boy. May kaso ka na, boy. A little humility will go a long way. Totoo lang. A little humility will go a long way. Mag-sorry ka na lang. Kaysa pinapanindigan mo yung yabang mo, tapos magpapa-Gcash ka, magpapa-crowdfund ka para tustusan yung pambabayad mo sa legal fees mo. Mas pangit. At saka kung marami ka namang friends, edi sila yung humanap ng racket para sa'yo. Diyos ko. Pero ang pinakamagandang gawin, alam mo Pura, ang pinakamagandang gawin, magpaka-humble ka, magpakumbaba ka, at mag-sorry ka sa mga taong na-offend sa'yo. Yun ang pinakamaganda mong gawin. So, hanggang dito na po muna ang ating video. Okay, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan, i-subscribe po ang ating channel, no? Coach Jared YouTube channel at ang ating Facebook page. Pa-follow na rin po yan. Also mga kotsero, no, makakatulong din kapag i-like nyo tong video na to at i-share nyo po sa inyong mga social media accounts para marami pong makaalam ng mga pinag-uusapan natin dito. So hanggang dito lang po muna tayo mga kotsero. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye.